Nakahanda po mga taga Camarines Norte sa mga posibleng epekto ng Bagyong Glenda. Suspendido na ang klase roon at nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng posibleng paglikas sakaling tumaas po ang baha. May live report si Cara David. Cara. Alright, Igan, magandang umaga sa iyo. Andito ako ngayon sa Bagasbas Beach, dito sa Daet, Camarines Norte. Kilalang surfing capital itong Daet, Camarines Norte dahil nga sa lakas ng mga alon dito. Ang nakikita ninyo sa aking likuran, fronting the Pacific Ocean na yan. Kaya talagang ang malalakas na alon dito ay normal pa. In fact, yung nakikita nyo ngayon na hampas ng alon, sabi ng mga residente dito, maliit pa nga raw yan kung tutuusin. Ina-expect nila na kapag pumasok ng Bagyong Glenda dito sa Daet, Camarines Norte, ay talagang tataas pa yung mga alon dito. Nakaharap nga kasi sa Pacific Ocean ng mahigit 2 kilometrong coastline nito, kaya karaniwan na dito sa Daet, Camarines Norte ang malalaking alon. Masasabi rin daw na sanay na sa bagyo ang mga taga Camarines Norte. Pero sa kabila nito, Igan, puspusan pa rin ang kanilang paghahanda. Kagabi ay bumisita tayo doon sa elevated Joint Monitoring Office ng Daet, Camarines Norte. At yan nga po, nakikita ninyo, nakaalerto na ang kanilang rescue teams. Nakahanda na ang mga lubid, helmet, spineboard at iba pa nilang rescue equipment. Ganon din ang ilang 6x6 trucks na gagamitin kung sakasakaling kailangan nilang i-evacuate ang ilan sa mga residente dito, lalo na doon sa 5 low-lying barangays na nandito sa Daet, Camarines Norte. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer na si Santi Mela, siya rin ang Municipal Administrator ng Daet, Camarines Norte. Martes pa raw or today pa lang daw ng tanghali. Mamayang tanghali pa raw nila inaasahang magla-landfall or dadaan dito sa Camarines Norte ang Bagyong Glenda. Pero sinuspinde na nila ang klase sa lahat ng antas ng paaralan. Hindi na rin pinapayagan ng mga mangingisda na maglayag at nagpatupad na rin ng liquor ban. Bakit nagpatupad ng liquor ban dito sa Camarines Norte? Sa kanilang experience daw kasi marami doon sa mga namamatay dahil sa lunod ay lasing kapag kaya sila nalulunod. Sa karanasan nila, yun nga po. So, bawal na rin po ang surfing. Bagamat surfing capital po ito ng Camarines Norte, bawal po ang surfing. Pero sa kanilang karanasan, usually daw, pag dumaan na yung bagyo dito, one day after, ay nagdadagsaan na yung mga surfers, especially from Manila, magpupunta na dito kasi historically, kapag nagkaroon ng typhoon dito, yung swell ng dagat, nagtatagal siya ng hanggang 3 days at ito yung hinahanap-hanap ng mga surfers. But for today, bawal po ang surfing dito po sa Daet, Camarines Norte. May na-identify na rin silang mga barangay na nasa low-lying areas at kapag tuloy-tuloy daw ang ulan, minsan daw umaabot ng lagpas tao ang baha sa barangay Mambalite at barangay San Isidro, kaya inabisuhan na nila ang mga tao na maghanda sa posibleng evacuation. May mga barangay din na matatagpuan sa coastal areas at isa nga sa mga kinakatatakutan ng lahat ay itong storm surge. Pero base sa pag-aaral, minimal at tolerable naman ang mga storm surge dito sa Camarines Norte at dahil nga sanay na yung mga tao dito sa malakas na alon, malalaking mga alon, malayo-layo doon sa shoreline yung kanilang mga bahay. Isa pa, napag-alaman din natin na may 15-hectare coral reef itong dagat na nakaharap dito sa Daet, Camarines Norte sa parting ito ng Pasipiko. At ayon sa mga scientists, Igan, kapag mayaman yung bahura or kapag malawak yung coral reef ng dagat, nagsisilbi itong barrier at nagpapahina sa energy o lakas ng anumang storm surge. Gayunpaman, nagbigay na rin ng abiso ang Mayor's Office na maghandang mag-evacuate kapag lumakas ang bagyo. So sa mga oras na ito, Igan, ay pabugso-bugso yung buhos ng ulan dito sa Daet, Camarines Norte. Kaninang umaga, malakas na malakas yung buhos ng ulan kaninang madaling araw. Pero ngayon, medyo tumila yung ulan dito at gumanda-ganda yung panahon. Pero ayan nga po, nakikita natin na lumalaki yung mga alon dito. Kagabi when we were here, talagang almost flat, kalmado talaga yung dagat. Pero ngayon nakikita niyo nagkakaroon na ng white cap na. Ibig sabihin niya talagang nagsisimula ng lumaki yung mga alon dito. Pero sabi nga ng mga residente, yung ganyang mga less than 1 meter na alon, maliit pa yan para sa kanilang karanasan dito sa Bagasbas sa Daet, Camarines Norte. Yan muna ang latest mula dito sa Daet. Balik sa iyo, Igan. So, Cara, wala pang sinasagawang forced evacuation dyan sa lugar mo, sa Daet?
Igan, orange alert pa lang daw kasi sila, hindi pa nagbibigay yung Pag-asa at saka yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng red alert sa kanila. So at the moment, orange alert pa, ibig sabihin maghanda pa lang for preemptive evacuation pero hindi pa kailangan mag-evacuate. Lahat na naman ng mga barangay dito ay meron ng communication with the mayor's office at lahat sila meron ng mga two-way radio at kapag nagbigay na sila ng signal ay handa na yung mga trucks na mag-evacuate doon sa mga residente. Mga 80 to 90 families daw yung nakatira doon sa mga low-lying barangays. At ito yung inaasahan nila at pinaghanda na nila for preemptive evacuation once itaas itong alert level ng Pag-asa. Maraming salamat, Cara David.